sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, nag-uunahang magkumpulan ng mga tao sa ibaba, nanginginig sa takot na animoy hampas ng bagyo ang paparating, nakayukod sila, habol hininga, habang nakasilip si Master Randeng sa ulap ng panganib. May isang lalaking pawisan, halos hindi na makatingin ng diretso, ang nakiusap, "Master, wala tayong alitan, kung ang hanap mo'y gamot o kayamanan, ibibigay namin, kung ito'y dahil sa nangyari sa lambak ng Haring Gamot, makakapangako kaming mananahimik kami." Sumabat pa ang isa, halos malaglag ang tinig sa nerbiyos, ngunit si Master Randeng, malamig ang titig at walang bakas ng awa, ay sumagot, "Anong transaksyon?" Sa kanyang isipan, bamulong ang kanyang totoong hangarin, hindi ito tungkol sa gamot, nakita nilang napahiya ako sa lambak ng Haring Gamot, hindi ito dapat umabot sa silangang teritoryo, lalamunin ko na sila, kukunin ang kayamanan, isisi kay Ye Junlin, at makakakuha pa ako ng mabuting reputasyon, parang pagtama ng 3 palaso sa iisang buntis. Sa ibaba, desperado ang isa sa mga cultivador habang itinaas ang kanyang kamay, isinisigaw, "Ako ang prinsipe ng dakilang imperyong yan, naiisip mo ba ang magiging kapalit ng ginagawa mo?" Sumunod naman ang isa pang matanda, matigas ang paninindigan, "Ako'y isang matataas na elder ng sekta ng langit at lupa, kung may masama kang gawin, tiyak na magpapadala sila ng paghihiganti." Pero hindi na sila nakarating pa sa puntong yun, umalimbukay ang Golden Chi sa paligid ni Master Randeng, mula rito'y nabuo ang 2 dambuhalang kamay na kumidlat sa ere, tama na ang dakdak, panahon na ng kamatayan. At sa isang iglap, sinalakay ng mga higanteng kamay ang grupo sa ibaba, humiyaw ang ilan sa sobrang sakit habang sinusubukang makatakas, ngunit walang awa ang Chi, pumikit, humigpit, boom, nagkaluray-luray ang kanilang mga katawan, waring papel na nilamukos ng bagyo. Samantala, sa di kalayuan, si Fake Ye Junlin ay napaatras sa sindak. Sa isip niya, pambihira, hindi dapat ganito ang plano ko, akala ko'y isang misyon lang ito at magre-retiro na ako, paanong nauwi sa ganitong gulo? Pagkarinig niya sa akusasyon, nagdilim agad ang mukha ni Master Randeng, namumula ang mga mata sa tindi ng galit habang mariing nagsalita, "Paano mo nasabi yan? Wala akong balak na saktan si Ye Junlin, sa katunayan, mataas ang aking pagtingin sa kanya. May nais pa nga sana akong hilingin, pero ikaw, gusto mo bang pati ako'y alisin sa landas?" Habang nababalot ng tensyon ang paligid, mariing nag-isip si Fake Ye Junlin, panlilin lang ang gumugulong sa kanyang isipan, abat ang kalbong politiko, ginagamit ako para akuin ang sisi, ginagamit niya si Ye Junlin bilang panangga, pero ayos lang, saktong-sakto ito sa plano ko. Nakangisi pa ng bahagya, tugon niya, "Kaibigan, gawin mo ang nararapat, pagkatapos nito, ako na si Ye Junlin ang haharap sa buong mundo para akuin ang lahat." Ngunit sa gilid, may isang cultivador na hindi mapigilan ng galit, sabay tutok ng daliri sa kanya, "Ye demonyo, nakipagsabwatang ka sa matandang kalbo para kaming lahat ay patayin, talagang kasakiman mo ang maglulubog sa'yo, wala kang magandang kahihinatnan." Kasabay nito, si An Miaoyi ay nagngangalit ang kamao at nakakunot ang noo. Sa silakbo ng emosyon, sumigaw siya, "Uncle Fan, si Ye Junlin ay isang ganap na halimaw." Ngunit si Fan Dezeng, kalmado't nagmamasid, ay tumugon habang hinahaplos ang kanyang baba, "Miaoyi, hinaan mo ang tinig mo, hindi mo ba napapansin, si Ginoong Ye at ang grupo ng mga ito, parang iisang tao lang." Napatigil si Miaoyi, napanganga sa gulat, "Uncle Fan," mariin niyang sabi habang nakatitig sa kalayuan, "matagal ko nang ang pinaghihinalaan, at matapos ang lahat ng nangyaring to, baka nga si Ginoong Ye, siya talaga si Ye Junlin." Tumango si Fan Dezeng, "Kalma lang, iya, mas mabuting panoorin na lang natin ang susunod na yugto." Habang naglalaban ang pananampalataya at pagdududa, muling pumutok ang tensyon, literal, si Master Randeng ay tumindig at naghanda ng atake, isang dambuhalang lotus flower na yari sa gininto ang chi ang unti-unting lumitaw sa itaas ng kanyang ulo, nakasisilaw ang liwanag nito, at sa bawat pag-ikot ay may kasamang bugso ng malupit na enerhiya na nagpasabog ng hangin sa paligid. Napasigaw sa sakit ang mga cultivador, hawak-hawak ang ulo na tila basay sabog sa bigat ng kapangyarihan, ang paligid ay naging parang impyerno ng enerhiya at sigawan. Samantala, sa isang sulok, bahagyang ngumiti si Li Wuji at mayabang na itinaas ang isang asul na bola, "Master, Anya, ayon sa iyong utos, lahat ay naka-record sa Shadow Orb." Sa sandaling yun, maringal na nakatindig ang grupo ni Ye Junlin sa loob ng isang barrier, parang mga mandirigmang wala ni kititing na takot, mariing nagsalita si Ye Junlin habang nakakunot ang noo, "HMPH,
tingnan natin kung paano pa makakapagkunwaring banal ang mga huwad na mungheng yan. Isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanyang labi, ngayong hawak ko na ang ebidensya, oras na para magpainit. Walang babala, sumibat siya paitaas, isang gininto ang aninong umakyat sa langit, sumiklab ang golden chi mula sa kanyang katawan, at sa isang pitik ng daliri, tinipon niya ang enerhiya sa pagitan ng dalawa niyang daliri, isang nakabibinging pagsabog ang palm unit sa ere nang salakayin niya ang lotus na gawa ni Master Randeng, wasak ito agad, parang papel na tinupok ng apoy. Napatres sa gulat si Master Randeng, sino ka? Ngunit ngumisi lamang si Ye Junlin at buong lakas na nagpahayag, Xuanshan Sect, Ye Junlin. Nabigla ang lahat, ano, siya raw si Ye Junlin, bulalas ng ilang cultivator habang nagsisiksikan at nagbubulungan, hindi ba siya ang mula sa lambak ng Haring Gamot? Ang himpapawid ay halos yumanig sa lakas ng enerhiya mula sa katawan ni Ye Junlin, isang halimuyak ng awtoridad at kapangyarihan, nang matapos ang pagkagulat, sabay-sabay na bumaling ang mga tao sa peking grupo ni Ye Junlin, galit ang mga titig. Ibig bang sabihin, lahat ng yun peke, mga impostor, ang peke nilang grupo ay napawrong, nanginginig sa sindak, hindi makakibo sa dami ng tumutusok na tingin, sila'y parabang nahubaran ng maskara sa gitna ng entablado, samantala, si An Miaoyi ay napakuyom ng kamao sa tuwa at buong puso ang sigaw, Uncle Fan, si Ginoong Ye, siya nga si Ye Junlin, alam kong siya talaga. Ngumiti si Fan Dezeng habang kinakalabit ang kanyang balbas, pan ng paghanga, noon pa lang sa Longmen Inn, dama ko na, hindi ordinaryo ang taong ito, lalo nang makita ko siya sa lambak ng Haring Gamot, lalong tumindi ang pakiramdam ko, at heto na nga, totoo ang lahat, isa siyang tunay na dragon na lumilipad sa siyam na langit, hindi natin siya kayang abutin. Ngunit sa kabilang dako, ang peking Ye Junlin ay napatulala, tuloy-tuloy ang tulo ng pawis sa kanyang mukha, sa kanyang isipan, sigaw ng desperasyon, tapos na tayo, lahat ng pagpapanggap, lahat ng palabas, napanood pala mismo ng totoong Ye Junlin mula umpisa, lagud. Sa puntong ito, galit na galit si Master Randeng, halos pumutok ang mga ugat sa kanyang noo, pulang-pula ang mukha, at tila sabog sa damdamin, Amataba, napakatuso mo talaga, bata, matagal pa naman akong nagpapakumbaba't mahinahon sa harap mo, bulong niya sa kanyang isipan, habang kumikidlat ang mga titig. Lumapit siya ng marahan ngunit may bigat ang bawat hakbang, saka galit na sinabi, maganda, pagsabayin na natin ang mga bagong galit at lumang hinanakit, ngayon malinaw na kung bakit ako napahiya sa lambak ng Haring Gamot, ikaw pala talaga si Ye Junlin. Ngunit ang ngiti ni Ye Junlin ay mapanukso, pan ng kumpiyansa, hoy, matandang kalbo, ang acting, mo kanina, lahat yan ay naitala, ano sa tingin mo ang magiging tingin ng mundo sa Hanging Monastery kapag nalaman to? Humadyak si Randeng ngunit may laman ang kanyang boses, kung wala naman makalabas na buhay mula rito, sino ang makakaalam, at dahil sikat ka ngayon, tiyak na ikaw ang pagbibintangan sa lahat. Ngumiti si Ye Junlin ng bahagya, malamig at nakakaangat, sa kamarahang sabi, sobra ka namang magtiwala sa sarili mo. Biglang bumuga ng matinding enerhiya si Master Randeng, galit ang sigaw niya habang pinakakawalan ang kanyang kapangyarihan, sa lambak ng Haring Gamot, pinahina ang aking lakas, kaya mo ako nalinlang, pero ngayon, ibang usapan na to, anak ng kasamaan, mamatay ka na. Isang bugso ng malupit na enerhiya ang tumulak sa ere, sumalakay patungo kay Ye Junlin na nananatiling kalmado, matuwid ang tindig, di natinag ni kaunti. Sa ibaba, si Li Wuji ay isang samambit, halos hindi makahinga sa tensyon, ang kalbong yan ay nasa rurok na ng Tribulation Realm, Master, baka mapahamak siya. Tahimik lang si Hong Chenny, ngunit matalim ang tingin, sa isip niya, imposible siyang basta-basta lang, isang taong kayang suwayin ang mga batas, ng mga celestial, malalim ang tinatago ng taong ito. Samantala, si Ye Junlin ay hindi kumikibo, hindi gumagalaw, tila tinatanggap ang papalapit na atake, ngunit sa isang iglap, isang sistema ang umalingaw-ngaw sa kanyang kamalayan. Ding, napansin ang isang atake mula sa kalabang nasa rurok ng Tribulation Realm, i-activate ang Stronger when challenged, passive ability, makakamit ang full mastery ng Tribulation Realm. Ngumiti si Ye Junlin, tumitig siya ng matalim, at mahinang binigkas, dumarating na. Sa isang mabilis na galaw, itinaas niya ang kamay, at para bang walang kahirap-hirap, pinulbos niya ang mabangis na atake ni Master Randeng, kasabay ng isang mapanghamak ng ngiti, sinabi niya, hey, yun na yun. Biglang rumagasa pabalik ang enerhiya sa katawan ni Master Randeng, nabaligtad sa kanya ang sariling atake,
Napasigaw siya habang sumisirit ang dugo sa kanyang bibig. Napa-atres siya. Natutulala sa gulat. Ikaw, anong klaseng nilalang ka? Duguan at nanginginig sa galit. Pinilit itaas ni Master Randeng ang kanyang postura. Sa gitna ng kanyang paghingal, sinambit niya ang may pagkamuhi, ang lalim ng itinago mong lakas. Hindi ko inakalang ikaw pala ay nasa rurok ng Tribulation Realm. Ngunit si Ye Junlin ay hindi natinag, mataas ang kamay, malamig ang titig, at may panunuyang ngiti sa labi. Sige, pumili ka, paano mo gustong mamatay? Sumambulat agad ang enerhiya mula sa katawan ng galit na monghe. HMPH, kahit nasa rurok ka pa ng Tribulation Realm, wala yan, buong buhay kong isinugol sa paghasa ng aking Vajra Indestructible Body, para sa ganitong klaseng labanan, hindi mo ko basta-basta mapapawi. Ngunit ngumisi lang si Ye Junlin, malamig at tiwasay, binigyan na kita ng pagkakataon, at sinayang mo. Anak ng kasamaan, tumigil ka sa kayabangan, galit na sigaw ni Master Randeng. Sa isang iglap, isang dambuhalang gintong dragon mula sa langit ang kanyang tinawag, umaalingaw ang mga ulos ng enerhiya habang lumalabas ito, pinipiga ang hangin sa paligid. Mabilis nitong sinugod si Ye Junlin, nakabuka ang bibig, tila handang lamunin ang langit. Ngunit si Ye Junlin, kalma pa rin, ngumiti pa, ay, maliit na butete lang pala, sabay taas ng kamay, at malumanay ngunit may puwersa niyang binigkas, buto ng supremong isa, kamay ng langit. Sa kisap mata, isang maladyos na kamay ang bumagsak mula sa himpapawid, napakalaki, napakatayog, sa ilalim nito, ang Golden Dragon na kanina'y nakakatakot, ay parang isang munting uod na lang. Durugin, mahinang utos ni Ye Junlin, parang kidlat na damapo ang kamanghamanghang kamay sa dragon, kung mawala ang halimaw, nagpupumiglas sa sakit. Ngunit unti-unting nadurog sa higpit ng pagkakakulong nito, isang sigaw ng pagkawasak ang umalingawngaw, at pagkatapos, wala ni anino ng dragon, parang ipis na tinapakan. Nanlaki ang mga mata ni Master Randeng, ang kanyang mukha ay napatla, ang katawan nanginginig, hindi maaari ang ultimate technique ng hanging monastery, napawi sa isang iglap. Ngunit hindi pa tapos si Ye Junlin, umatake agad ang kamay ng langit, ngayon ay papunta na mismo kay Master Randeng. Mabilis ang monghe na naglabas ng depensa, isang barrier na yari sa Diamond Primordial Energy Lamp, habang sa likod niya ay lumitaw ang isang mahiwagang imahe ng Buddha, nakaupo sa lotus position, tanda ng katahimikan ng kalangitan. Sa isang kisap mata, pilit na itinaas ni Master Randeng ang kanyang mga kamay upang salagin ang bagsik ng Heavenly God Hand, ngunit hindi pa tapos si Ye Junlin, isinagad pa nito ang lakas ng kanyang atake, isang panunuyang ngiti ang sumili sa kanyang labi. Hindi mo alam ang tunay mong hangganan. Sa isang iglap, napigtas ang depensa ni Master Randeng, tumilapon ang kanyang katawan, duguan, tumama sa lupa ng buong bigat, nagkaroon ng malalim na hukay, at ang lupa ay nagyanig sa tindi ng pagbagsak. Nagulat ang buong Buddhist sect, napaatras ang mga disipulo, hindi makapaniwala sa nasaksihan, ang kanilang matanda at makapangyarihang leader, tinambakan ng isang atake. Habang nakahandusay, pinunasan ni Master Randeng ang dugo sa kanyang bibig. Samantala, si Ye Junlin ay kalmado at mapanuri, ay marahang nagtanong habang hinahaplos ang kanyang baba, "Oy, buhay ka pa pala kalbo." Sa kabila ng sakit, pinilit ni Randeng itayo ang kanyang nanginginig na katawan. Ang aking pinakamatibay na defensive stance, halos durog, ganito kalupit ang lakas niya. Kung gayon, oras na para gamitin ang mga galing sa Elixir King Valley. Biglang, ang mga precious medicine plants na hawak ng mga cultivators ay unti-unting lumipad, isang kahindik-hindik na pangyayari, gulat na gulat ang lahat, na pangangahabang pinagmamasdan ang mga halamang lumilipad patungo sa isang direksyon, kay Randeng. Sa loob lamang ng ilang sandali, muling lumakas ang kanyang enerhiya, pinagdampi niya ang kanyang mga palad sa harapan, anyong Buddha, at ang kanyang mga mata ay nagliwanag, isang malakas na bugso ng chi ang sumabog mula sa kanyang katawan. At sa isang napakalakas na sigaw, pinakawalan ni Randeng ang ultimate technique, isang pinagsamang atake. Kasabay ng pagputi ng kanyang mga mata, ang labang ito, ngayon palang nagsisimula. Ngunit si Ye Junlin, hindi man lang napatinag, tahimik siyang lumipad patungo kay Master Randeng, dumadagundong ang lakas mula sa kanyang katawan, at sa malamig, mapanganib na tinig, mariin niyang sinabi, "Hindi, pwede na tong tapusin." Nang marinig ang tinura ni Ye Junlin, napaatras ang kalbong monghe, naguguluhan at namumutla sa takot, "Anong ibig mong sabihin?" Ngunit hindi na siya sinagot ng basta, sa halip, isang malamig at nakakapanindig balahibong ngiti ang gumuhit sa mukha ni Ye Junlin,
Sa likod ng ngiting yun, ang kanyang mga mata ay matalim, parang nagpapahayag ng hatol. Inaamin kong matatag ang iyong depensa, aniya, habang iniangat ang kamay ng dahan-dahan. Sa kanyang palad, unti-unting nabuo ang isang bowl ang naglalaman ng nakabibinging enerhiya. Lumulutang ito, kumikidlat, dumadagundong, at tila sumisipsip ng liwanag sa paligid. Pero laban sa teknikang ito, ano bang magagawa mo?